Etong si Senator Amy Marcos ay binatikos yung 2 araw na pagkakadetine kay Ambassador Marcos Lacanilao sa Senate Detention Facility at ano pa kayang impormasyon ang hatid dyan mula sa Senado ni Bombo J. Sigalvez. Kinuwestiyon ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos ang ibinigay na maikling panahon ng pagkakakulong kay Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao sa Senate Detention Facility. Ang pahig ni Marcos ay matapos iutos ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagkakakulong kay Lacanilao kung saan mananatili lamang ito sa kustodiya ng Senado sa loob ng 2 araw. Git ni Marcos, sa halip na agad ipakulong, binigyan pa ng 11 araw ang opisyal bago iniutos ang pagkulong sa kanya sa Senado. Wala naman anya nakalagay sa rules na kailangan munang isyuan ng show cause order ang sinumang pinatawa ng contempt. Iginit pa nito ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan anya ilang oras lamang ang inabot ng administrasyon para arestuhin at habulin ang dating Pangulo palabas ng bansa. Dagdag pa, insult to injury anya ang utos na 2 araw lamang ikukulong sila Lacanilao. Samantalang ang ordinaryong tao anya ay kinukulong na matagal sa Senado hanggat hindi nila nalilinis ang sarili sa pagkakakontempt. Lumilitaw anya na ang rules ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa mga napapatawa ng contempt ay para lamang sa ordinaryong tao, hindi sa tulad ni Lacanilao na pinabura ng nasa kapangyarihan. Nadismaya ako kasi yung kinontempt namin, yung Ambassador Lacanilao, kinontempt namin at dinitain. Pero pinakawalan naman ni Senate President Chis, pampira naman, ang daya naman. Yung iba pinahihirapan, yung malakas sa itaas, talagang pinawalang bisa yung contempt namin. Kaya medyo nakakapito. Ngayon, papasok 2 araw lang daw, kumaintindihan. Ang labo, wag naman palakasan, harap-harapin ang sisinungaling. Ngayon, ang problema, inilunsad ko yung hearing dahil lahat nag-iiyakan, masyadong maraming katulad natin na talagang hindi maintindihan bakit tinangay si Presidente Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Sigalvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!